Ang umaga ni Veronica ay nagsimula sa isang malaking sakuna, naubusan siya ng paboritong kape, at ang suot niyang puting pencil skirt, ay muntik ng malagyan ng ketchup habang nag-aalmusal. Kaya naman, pumasok siya sa opisina na tila may ulap ng bagyo sa ibabaw ng kanyang ulo. Tumayo siya sa harap ng elevator ng Prestige Tower, tinitingnan ang sarili sa makintab na pinto nito. Inayos niya ang kanyang anti-radiation glasses, ang kanyang armor laban sa mundo. Looking good, Veronica. Stress is just a state of mind, bulong niya sa sarili. Agree, pero ang eyebags, state of reality yan. Isang pamilyar at nakakairitang boses ang sumulpat sa likuran niya. Hindi na kailangang lumingon ni Veronica para malaman kung sino ang hari ng kay-abangan na dumating. Ang amoy pa lang ng mamahaling perfume nito na parang gustong sakupin ang buong lobby ay sapat na para makilala niya si Rafael. Rafael, hindi ko alam na pati sa lobby ay nagkakalat ka na ng polusyon, matabang na sabi ni Veronica. Bumukas ang elevator at pumasok silang dalawa. Sa kasamaang palad, silang dalawa lang ang tao. Pumwesto si Rafael sa gitna, na akala mo ay pag-aari niya ang buong gusali, habang dahan-daang inaayos ang kurbata sa harap ng salamin ng elevator. You know, Veronica, simula ni Rafael habang tinitingnan ang sariling refleksyon, napansin ko na lagi kang nakasuot ng salamin kapag nandito ako. Masyado bang nakakasilaw ang kaguupuhan ko? I mean, I get it. Hindi lahat ng tao ay kayang tumitig sa isang masterpiece, nang walang proteksyon sa mata. Huminga ng malalim si Veronica at dahan-daang nanalangin na sana ay bumilis ang pag-akyat ng elevator. Rafael, ang tawag dito ay anti-radiation glasses. Pinuprotektahan nito ang retina ko laban sa mga toxic na bagay. At sa kasalukuyan, ikaw ang pinaka-toxic na element sa loob ng 4 na sulok na ito. Tumawa si Rafael, isang tawa na alam mong sadyang ginawa para asarin siya. Oh, bakit ang Sungate? Kaya ka hindi nagkaka-boyfriend eh. Masyado kang high blood, chill ka lang. Tingnan mo ako, chill lang pero hot pa rin. Rafael, ang kaisa-isang bagay na hot, sa'yo ay ang hininga mo kapag nagsasalita ka ng kung ano-anong kasinungalingan, pabalang na sagot ni Veronica. At huwag mong pakialaman ang love life ko. Masaya ako na wala akong lalaking kailangang intindihin na ang tanging hobby ay ang mahalin ang sarili niya sa salamin. Humakbang si Rafael palapit kay Veronica, dahilan para map-address ang dalaga hanggang sa sumandal ang likod nito sa pader ng elevator. Nilagay ni Rafael ang isang kamay sa tabi ng ulo ni Veronica, ang klasikong kabidan move sa mga drama. Seryosong tanong, Nika, mahinang sabi ni Rafael. Ang boses ay naging seryoso pero puno pa rin ng kanso. Sa gabi ba, bago ka matulog, hindi mo ba naiisip na, sayang, ang gwapo talaga ni Rafael, bakit kaya hindi ko siya maabot? Tinitigan siya ni Veronica ng diretsyo sa mga mata. Actually, Rafael, sa gabi bago ako matulog, ang tanging iniisip ko ay kung paano ko mapapabilis ang trabaho para hindi makita sa site bukas. At kung iniisip mo na impossible goal, para sa akin, tama ka. Kasi impossible na magustuhan ko ang taong ang utak ay kasing hangin ng gulong ng truck. Biglang tumunog ang elevator, senyales na nasa floor na sila. Oh, paano ba yan? My floor, sabi ni Veronica habang tinatapik ang balikat ni Rafael na parang nangaasar. Yung kurbata mo, tabangi. Parang yung logic mo sa buhay. Lumabas si Veronica ng may poise, habang naiwang nakatulala si Rafael sa loob, dahan-daang hinahawakan ang kanyang kurbata at muling tumingin sa salamin. Ang Sungate talaga, bulong ni Rafael sa sarili habang nakangiti. Pero aminin, gwapo pa rin ako sa paningin niya. Nahihiya lang yun. Matapos ang nakaka-high blood na encuentro sa elevator, kailangan ni Veronica ng caffeine. Hindi lang basta kape, kundi yung kape na kayang pumatay ng sama ng loob. Pumasok siya sa The Bayaneri, ang paborito niyang tambayan dahil tahimik at walang asungot. Oh, iyon ang akala niya. Kakasubo pa lang niya ng kanyang double chocolate muffin nang biglang may aninong tumakip sa sikat ng araw na tumatama sa table niya. Pag-angat ng tingin niya, nakita niya si Rafael na may bitbit na tray, suot ang isang ngiting parang nanalo sa loto. Surprise! Destiny nga naman, oh. Kahit sa dulo ng mundo, magtatagpo tayo, sabi ni Rafael habang walang paabong umuupo sa tapat niya kahit hindi inaanyayahan. Destiny, Rafael, ang tawag dito ay stalkang.
Wala ka bang opisina? O baka naman na-fire ka na kaya rito ka na naglalagi? Mataray na tanong ni Veronica. Na-fire? Sa gwapo kong to. Ako kaya ang pambato ng kumpanya namin. Kliyente ang lumalapit sa akin, hindi ako ang humahabol. Pagmamayabang nito sabay higop sa kape niyang may maraming whipped cream. Anyway, nakita kita mula sa labas. Mukha kang problemado. Sabi ko sa sarili ko, Rafael, iligtas mo ang araw ng babaeng ito. Bigyan mo siya ng pagkakataong makita ang mukha mo ng malapitan. Nilapag ni Veronica ang tinidor niya ng marahas. Rafael, ang tanging die-saving na magagawa mo para sa akin ay ang maglaho na parang bula. O kaya, lunurin mo yung sarili mo sa whipped cream mo. Grabe ka sa akin. Alam mo, may dala akong peace offering, sabi ni Rafael. Inilabas niya ang isang slice ng blueberry cheesecake mula sa tray niya at inusad ito palapit kay Veronica. Libre ko to, kasing tamis ko yan. Tiningnan ni Veronica ang cake, pagkatapos ay tiningnan niya si Rafael. Rafael, kahit gawin mo pang 1 dosenang cheesecake yan, at dagdagan mo pa ng lease contract ng buong mall na to, ang tingin ko pa rin sa'yo ay parang expired na gatas. Maputi nga sa labas, pero kapag tinikman mo, nakakasira ng sikmura at masakit sa tiyan. Humalaklak si Rafael, yung tawa na nakakaagaw atensyon sa ibang customer. Expired na gatas. Wow! Ang sakit, pero aminin mo, kahit expired ako, tinatitigan mo pa rin ang label ko. Wala ka talagang gusto sa akin. Kahit 1%, kahit yung like lang sa Facebook, wala. Wala. Sa katunayan, naka-restrict ka sa akin para hindi ko makita yung mga shirtless selfies mo na akala mo naman ay may pandesal, wala namang laman kundi yeast, pabalang na sagot ni Veronica. Mabilis na hinawakan ni Rafael ang dibdib niya, tila nasaktan. Ouch! May laman to, no? Hard work to sa gym. Sabihin mo lang kung gusto mong hawakan para ma-verify mo ang structural integrity ng muscles ko. Architect ako, di ba? Alam ko kung paano gumawa ng matibay na pundasyon, pati sa pag-ibig. Muntik nang maibuga ni Veronica ang iniinom niyang kape. Structural integrity. Rafael, ang tanging pundasyon na meron ka ay yung makapal na kapal ng mukha mo. Kung ang kay-abangan ay ginagawang semento, malamang nakagawa ka na ng 10 gusali sa laki ng bilib mo sa sarili mo. Pero seryoso, Veronica, lumapit ng bahagya si Rafael, yung boses niya ay naging malambing na parang nang-aakit. Hindi ka ba talaga nagagandahan sa palitan natin ng hirit? Para tayong nasa rom-com movie. Ako yung bidang gwapo na playboy, tapos ikaw yung masungit na leading lady na bibigay din sa chapter 10. Correction, Rafael, paglilinaw ni Veronica habang tumatayo at bitbit ang gamit niya. Hindi tayo nasa rom-com. Nasa National Geographic tayo. Ikaw yung hayop na mahilig mag-display ng balahibo para makakuha ng atensyon, at ako naman yung scientist na gustong pag-aralan kung paano naging ganyan kalala ang kondisyon ng utak mo. Tumayo na rin si Rafael, tila hindi man lang nasaktan sa sinabi ng dalaga. Oh, aalis ka na. Paano tong cheesecake? Sayang naman. Ay pakain mo sa ego mo. Gutom na siguro yan sa sobrang laki, huling hirit ni Veronica bago mabilis na lumabas ng shop. Naiwan si Rafael na nakatitig sa pinto, may malapad na ngiti sa labi. Matapang talaga, gustong gusto ko talaga yung mga ganon, lalong nagiging guwapo ang challenge sa paningin ko. Kailangan nilang bisitahin ang isang remote site sa dulo ng Tagaytay para sa itatayo nilang boutique hotel. Malas lang dahil ang sasakyan ni Veronica ay nasa-on, kaya wala siyang choice kundi sumabay sa pickup truck ni Rafael. Swerte mo talaga, Nika. Hindi lang libreng sakay, may libreng view ka pa ng profile ko habang nagdadrive, sabi ni Rafael habang suot ang kanyang aviator shades. Rafael, mag-focus ka sa kalsada. Kung gusto ko ng view, titingin ako sa labas, hindi sa tabi ko. Mas maganda pa ang bangin kaysa sa profile mo, sagot ni Veronica habang mahigpit na nakahawak sa door handle dahil sa bilis magpatakbo ng lalaki. Pagdating nila sa site, biglang bumuhos ang malakas na ulan. At dahil minalas na naman, ang tanging masisilungan nila ay ang lumang bodega na nagsisilbing quarters ng mga construction workers. Natrap sila dahil bumahas sa tanging daan palabas. Great, just great. Natrap ako sa gitna ng kawalan kasama ang isang narcissistic na architect, reklamo ni Veronica.
Huwag kang mag-alala, ligtas ka sa akin. Masyado akong mahal ang sarili ko para ipamigay ang atensyon ko sa taong laging nakasimangot, sagot ni Rafael. Pero napansin niya na nanginginig si Veronica. Oh, bakit ganyan ka? Nilalamig ka. Hindi. Okay lang ako, sagot ni Veronica, pero namumutla na siya. Kaninang umaga pa siya sama-sama ang pakiramdam, at ang ulan ang naging huling mitya. Lumipas ang 2 oras. Tahimik na ang paligid, tanging patak na lang ng ulan sa bubong ang naririnig. Napansin ni Rafael na nakasandal na si Veronica sa pader at nakapikit. Nilapitan niya ito at hinipo ang noo. Lintek, Veronica, ang init mo, para kang bagong hango na pandesal, gulat na sabi ni Rafael. Wag mo kung hawakan, baka mahawa ka ng virus ko at tuluyan ng mabulok yung utak mo. Mahinang banat ni Veronica pero halatang wala ng lakas. Dahil wala silang ibang kagamitan, kinuha ni Rafael ang kanyang jacket at maingat na binalot ito kay Veronica. Kumuha rin siya ng malinis na t-shirt mula sa bag niya, binasa ito ng tubig mula sa tumbler, at dahan-daang idinampi sa noo ng dalaga. Ano ba, kaya ko na yan, pagmamatigas ni Veronica habang sinusubukang abutin ang bimpo. Manahimik ka muna kahit ngayon lang, Nika. Kahit isang gabi lang, itigil mo muna ang pagiging Miss Independent. Hindi ka mamamatay kung tatanggap ka ng tulong, seryosong sabi ni Rafael. Wala ang mapang-asar na tono. May kakaibang otoridad sa boses niya. Napilitang pumikit si Veronica, sa gitna ng kanyang panghihina, nararamdaman niya ang pag-aalaga ni Rafael. Hindi ito ang Rafael na mapagmataas, ito ang Rafael na maingat na nagpupunas ng pawis sa leeg niya para bumaba ang lagnat. Rafael, wag mong isipin, na dahil inaalagaan mo ko, may gusto na ko sa'yo. Natawa ng mahina si Rafael. Veronica, kahit lagnat laki ka na, ang talas pa rin ng dila mo. Huwag kang mag-alala, alam ko naman na kailangan mo lang ng nurse. At swerte mo, dahil ang nurse mo ay ang sexiest architect sa Pilipinas. Ayan ka na naman, bulong ni Veronica, pero sa unang pagkakataon, hindi siya nenas. May konting ngiti na gumuhit sa labi niya bago siya tuluyang nakatulog dahil sa pagod at lagnat. Nakatitig lang si Rafael sa kanya sa ilalim ng malamlam na ilaw ng flashlight. Inayos niya ang buhok na humaharang sa mukha ni Veronica. Kahit pala hindi ka sumasagot, masarap ka rin kasama, bulong ni Rafael sa sarili. Doon, sa gitna ng malamig na gabi at tunog ng ulan, nagkaroon ng sandaling katahimikan. Walang bangayan, walang asaran. Meron lang isang spark na hindi nanggaling sa kuryente, kundi sa pag-aalaga ng isang taong akala mo ay walang pakialam sa mundo. Isang linggo ang lumipas matapos ang Tagaytay Fever incident. Balik sa normal ang lahat, o halos normal. Dahil kahit anong taray ni Veronica, hindi niya maitatanggi na kung hindi dahil sa pag-aalaga ni Rafael sa bodega, baka naging estatwa na siya roon. Bilang pasasalamat na ayaw niyang tawaging pasasalamat, pumasok si Veronica sa opisina ni Rafael bitbit ang isang box na nakabalot sa brown paper bag. Oh, ano yan? Bomba! Biro ni Rafael nang makita si Veronica sa pinto. Agad siyang nagayos ng upo at kinindatan ang dalaga. Sabi na nga ba, hindi mo matitiis ang charms ko. Manahimik ka, Rafael. Inutusan lang ako ng konsensya ko na bigyan ka nito dahil sa pag-aalaga mo noong nakaraang linggo. Ayaw ko lang magkaroon ng utang na loob sa'yo, sabi ni Veronica sabay bagsak ng box sa lamesa nito. Engagement ring. Agad-agad. Veronica, seryoso, kailangan muna nating dumaan sa dinner bago ang kasal, ani Rafael habang binubuksan ang box ng may malapad na ngiti. Pagbukas niya, tumambad ang isang small portable rechargeable fan na kulay pink. Napatitig si Rafael sa electric fan. Para saan to? Mukha ba akong pawis na pawis? Para yan sa'yo. Dahil masyadong maangin sa utak mo, kailangan ng exhaust fan para lumabas yung hangin. At para na rin maaypan yung lumalaking ulo mo tuwing nakatingin ka sa salamin, diretsyong sagot ni Veronica. Tinitigan siya ni Rafael ng malalim, na wala saglit ang ngiting aso. Veronica, seryosong tanong, hindi ka ba talaga nagugwapuhan sa akin? I mean, look at the jawline, the eyes, people pay to see this face. Tiningnan siya ni Veronica mula ulo hanggang paa, tumigil sa mukha niya ng ilang segundo, at nagpakawala ng isang buntong hininga.
Rafael, kung ang kagwapuhan ay nakakamatay, huwag kang mag-alala, immortal ka sa paningin ko. Ligtas na ligtas ang buhay mo, hanggang 100 years old. Bago pa makahirit si Rafael, bumukas ang pinto at pumasok si Mark, ang bagong kliyente ni Veronica na isang sikat na gym owner at fitness influencer. Veronica, I've been looking for you. Are we still on for our site visit later? After that, maybe we can grab some dinner. Ani Mark na may kasamang napakatamis na ngiti at haplos sa braso ni Veronica. Biglang tumayo si Rafael. Ang kaninang mapang-asar na mukha ay naging parang nakakita ng multo o ng kaaway. Excuse me, Mr. Fitness. We're actually in the middle of a meeting here. Professional stuff, sabat ni Rafael habang humaharang sa gitna ni Veronica at Mark. Wait, Rafael, tapos na tayo, di ba? Ani Veronica na nagtataka sa biglang pagbabago ng mood ng lalaki. Yes, Mark, we're on. Dinner sounds great. Dinner, Veronica, bawal ka pang lumabas-labas sa gabi, kagagaling mo lang sa lagnat, pidgel ni Rafael, ang boses ay medyo may diin. That was a week ago, Rafael. I'm perfectly fine, sagot ni Veronica habang palabas na sila ni Mark. Enjoy your pink fan, Rafael. Bagay sayo, cute. Naiwan si Rafael sa loob ng opisina, hawak ang kulay pink na electric fan. Binuksan niya ito at itinapat sa mukha niya. Cute. Ako, cute. Guwapo ako. At sino yung Mark na yon? Mukha siyang protein shake na tinubuan ng mukha, bulong ni Rafael sa sarili. Dinner. Saan sila magdi-dinner? Baka kailangan nilang ng architect doon para i-check yung structure ng restaurant. Hindi mapakali si Rafael. Doon niya na-realize na mas masarap palang asarin si Veronica kaysa makita itong kasama ng ibang lalaki na tumatawa. At ang spark na naramdaman niya sa Tagaytay, mukhang nagiging wildfire na. Hindi mapakali si Rafael buong gabi. Imbes na tapusin ang blueprints para sa hotel project, naupo siya sa bar ng The Sky Lounge, ang lugar kung saan nabalitaan niyang nag-dinner si Veronica at si Mark, na tinawag niyang Mr. Protein Shake. Hulaan ko, sir. Broken-hearted, tanong ng bartender habang nagpupunas ng baso. Hindi, may tinitignan lang akong structural defect, sa kabilang table, sagot ni Rafael habang nakatingin sa dulo ng bar kung nasaan si Veronica. Kakatapos lang ng dinner ni Veronica at Mark, at mukhang napadami ang inom ng dalaga ng sangria. Si Mark naman ay halatang nag-e-enjoy sa atensyon ni Veronica. Pero bago pa man makahawak si Mark sa kamay ni Veronica, parang kidlat na sumulpot si Rafael sa gitna nila. Nika, what a coincidence. Dito rin pala ang meeting mo. Masayang-masaya ang boses ni Rafael pero ang mga mata niya ay parang gustong maneksak ng tinidor. Rafael, bakit dalawa ang mukha mo? Tanong ni Veronica na medyo mapundi na ang mga mata at namumula ang mga pisngi. Veronica, I think you've had too much. I'll take you home, alok ni Mark, akmang aalala yan si Veronica sa baywang. Mabilis na hinarang ni Rafael ang braso ni Mark. Wow, Captain Jim. I'm her business partner and her personal health consultant. Ako na ang bahala sa kanya. Baka kasi mabuhat mo siya ng parang bench press, mahirap na. Is there a problem, man? Hamon ni Mark. The problem is, she's drunk and I'm her ride. Thanks for the dinner, you can go back to your protein shakes now, sabi ni Rafael sabay hila, nang maingat kay Veronica. Sa loob ng sasakyan, hindi tumitigil sa pag-ungot si Veronica. Rafael, bakit ba ang ipal mo? Date namin yun ni Mark eh. Date, mukha lang kayong magkuya, at saka, hindi ka safe sa mga ganong lalaki. Masyadong malaki ang biceps, walang space para sa utak, katwiran ni Rafael habang nagmamaneho. Biglang tumahimik si Veronica, tinitigan niya si Rafael mula sa gilid. Dahil sa tama ng alak, nawala ang filter ng kanyang dila. Alam mo, Rafael, simula ni Veronica, ang boses ay naging malambing na parang bata. Ang gwapo mo sana. Halos mapatapak si Rafael sa preno sa gitna ng kalsada. Ano? Ulitin mo nga. Sabi ko, gwapo ka sana. Gustong gusto ko yung ilong mo. At yung boses mo kapag hindi ka nangaasar, parang masarap pakinggan sa gabi,
bulong ni Veronica habang dahan-dahang sumasandal sa balikat ni Rafael. Biglang kumabog ang dibdib ni Rafael. Ito na ba yun? Ang aminin na ni Veronica ang nararamdaman niya. Talaga, Nika, sabi na nga ba, hindi ka talaga immune sa akin eh. Oo, pagpapatuloy ni Veronica, habang dahan-dahang pumipikit. Guwapo ka sana, kung nakatalikod ka at malayo ang distansya, mga 10 kilometro. O kaya, kung picture ka lang na pwedeng i-delete sa gallery. Nawala ang ngiti sa mukha ni Rafael. Talaga, kahit lasing ka, nakuha mo pa rin akong barahin. At saka, dagdag ni Veronica, sana huwag kang masyadong mabait. Kasi, baka mahirapan na akong sabihin, ayaw ko sa'yo. Pagkasabi niyon ay tuluyan nang nakatulog si Veronica sa balikat ni Rafael. Naiwan si Rafael na nakahawak sa manibela, hindi alam kung matutuwa o maiinis. Pero dahan-dahan, lumitaw ang isang tunay na ngiti sa labi niya, hindi yung ngiting mayabang, kundi yung ngiting may halong saya. Mahirapan kang sabihing ayaw mo sa akin, ha? Bulong ni Rafael habang tinititigan ang tulog na si Veronica. Game on, Veronica. Papahirapan kita lalo hanggang sa I love you na ang lumabas sa bibig mo. Nakatanggap si Veronica ng imbitasyon sa kasal ng kanyang ex-boyfriend na si Derek. At hindi lang basta imbitasyon, may kasama pa itong note na nakasulat sa gilid, sana makapunta ka, Nika. Don't worry, kahit wala kang date, you're still welcome. Sabi ko naman sa'yo, walang magtitiyaga sa ugali mo kundi ako. See you. Ang kapal ng mukha ng lalaking to. Sigaw ni Veronica sa loob ng opisina niya habang winuwagayway ang card. Anong akala niya sa akin, relief goods? Na siya lang ang pwedeng kumuha. Bakit, anong problema? Tanong ni Rafael na biglang pumasok, bitbit ang 2 kape. Na-realize mo na ba na ang pink electric fan na binigay mo ay simbolo ng pag-ibig mo sa akin? Rafael, hindi ito ang oras para sa kayabangan mo, sabi ni Veronica habang hinihilot ang sentido. Ang ex ko, ikakasal na. At iniinsulto ako. Sinasabi niyang tatanda akong dalaga dahil walang papatol sa akin. Huminto si Rafael at dahan-dahang uminom ng kape. Walang papatol. Sa'yo, grabe naman yun. Ang dami kayang gustong pumatol sa'yo, pumatol sa pakikipag-asaran. Tumawa siya pero napatigil nang makitang malungkot talaga ang mga mata ni Veronica. Lumapit si Rafael at sumandal sa table. Gusto mo bang turuan natin ng leksyon? I'll be your date. No, scratch that. I'll be your super successful head over heels in love, architect boyfriend. Ayaw ko, Rafael. Baka mas lalong masira ang buhay ko kapag nalaman nilang ikaw ang pumatol sa akin. Iisipin nilang pareho tayong may sayad, tanggi ni Veronica. Veronica, look at me. This face is a weapon of mass destruction. Kapag nakita niya akong kasama mo, iisipin niya na nag-upgrade ka mula sa Nokia 3310 patungo sa iPhone 15 Pro Max. Ano, deal? Dahil sa galit kay Derek, pumayag si Veronica. Fine, pero walang mali siya, trabaho lang to. Ang araw ng kasal, dumating sila sa reception na parang bida sa pelikula. Si Rafael ay suot ang isang tailor-made na black tuxedo, habang si Veronica ay naka-emerald green gown na hapit sa kanyang katawan. Hoy, Rafael, dahan-dahan sa paghawak sa bewang ko. Baka mabalatan ka, bulong ni Veronica habang papasok sila. Professional acting to, Nika. Ngumiti ka, mukha kang kakain ng tao, balik na bulong ni Rafael habang kamakaway sa mga kakilala. Lumapit sa kanila si Derek, ang ex, kasama ang bride nito. Veronica, you made it, and, who is this? Your brother. Ngumiti nang nakakaloko si Rafael at mas hinalikan ang kamay ni Veronica sa harap ni Derek. Actually, I'm Rafael, her fiancé, and you must be the guy who let her go. Thanks, by the way. Sabi ko nga kay Nika, swerte ko dahil bulag yung huling lalaking nakasama niya para pakawalan ang isang tulad niya. Namula si Derek sa inis. Fiancé, akala ko ba, Veronica, mahilig ka sa istable na lalaki? Architect lang ba to? Architect lang, tawa ni Rafael. I designed the tower where you're probably renting your office, buddy. At tungkol sa sinasabi mong walang papatol sa kanya, well, sa ganda at talino ni Veronica, ako pa ang nakiusap na mapansin niya. Masyado kasing mataas ang standard niya,
kaya nga siya nakipag-break sa'yo, di ba? Hindi nakapagsalita si Derek. Hinayla ni Rafael si Veronica patungo sa dance floor. Sobra naman yung fiancé, hirit mo, Rafael, sabi ni Veronica habang sumasayaw sila ng dahan-dahan. Bakit? Masarap naman pakinggan, sabi ni Rafael habang nakatitig sa mata ni Veronica. Sa puntong ito, nawala ang asaran. Seryoso, Nika, huwag mong papaniwalaan ang gagong yun. Hindi ka tatandang dalaga. At kung mangyari man yun, sisiguraduhin kong matandang binata rin ako sa tabi mo para asarin ka pa rin. Natawa si Veronica, pero may kasamang kurot sa puso. Sira ka talaga. Oo, sira sa'yo, bulong ni Rafael bago hinalikan ang noo ni Veronica. Hoy, ang sabi ko date, hindi linta. Bulyo ni Veronica para itago ang kilig, sabay siko sa tiyan ni Rafael. Aray, hitems. Kahit romantic na ang scene, nananakit ka pa rin. Kaya kita mahal biro ni Rafael pero may seryosong kislap sa mga mata niya. Pagkatapos ng matagumpay na mission, rest back, sa kasal ni Derek, biglang nawala sa sirkulasyon si Rafael. 2 araw na itong hindi tumatawag, hindi nagpapadala ng selfie na OOTD, na madalas niyang gawin para lang asarin si Veronica, at higit sa lahat, hindi nagpaparamdam sa site. Baka nakarma na sa sobrang kay-abangan, bulong ni Veronica sa sarili, pero hindi niya maitago ang pag-aalala. Tinawagan niya ang secretary ni Rafael. Ma'am Veronica, buti tumawag kayo. Si Sir Rafael po, ayaw magpabukas ng pinto sa kondo niya. Sabi niya, hayaan niyo akong mamatay ng gwapo rito, balita ng secretary. Dahil sa konsensya, at dahil nasa kanya ang master key ng project files, dinalhan ni Veronica si Rafael ng mainit na lugaw at gamot. Gamit ang spare key na binigay ng secretary, pumasok si Veronica sa kondo ni Rafael na parang magnanakaw. Ang loob ng kondo ay kasing linas ng mukha ni Rafael, puro salamin at puro picture niya. Naabutan ni Veronica ang binata na nakabalot ng 3 makakapal na kumot, nanginginig, at namumula ang ilong. Rafael, buhay ka pa? Tanong ni Veronica habang nilalapag ang pagkain. Veronica, ikaw ba yan? Sundo ko na ba ang mga anghel? Nanghihinang biro ni Rafael. Sabi na nga ba, kahit sa kabilang buhay, ikaw ang sasalubong sa akin. Manahimik ka, may sakit ka na nga, puro ka pa rin kalokohan, sabi ni Veronica sabay hipo sa noo ng lalaki. Diyos ko, Rafael, pwede na kitang paglutuan ng itlog sa sobrang init mo. Bakit hindi ka uminom ng gamot? Wala akong yaya. At saka, mas gusto kong mamatay na natural, kaysa uminom ng gamot na gawa ng tao, sagot ni Rafael, sabay ubo. Pero ngayong nandito ka, feeling ko, 50% ng sakit ko, gumaling na. Yung 50% na lang na kailangan ng kiss mo ang kulang. Gusto mo bang gawin kong 100% ang sakit mo? Isang kurot lang sa singit, gagaling ka, banta ni Veronica. Kinuha ni Veronica ang lugaw at sinimulang iset up ang lamesa sa tabi ng kama. Oh, kumain ka na. Huwag kang maarte, niluto ko to. Niluto mo, baka may lason to Gusto mo na bang manahin ang mga kumpanya ko? Asar pa rin ni Rafael habang sinusubukang umupo. Kung lalasonan kita, hindi lugaw ang gagamitin ko. Masyadong masarap yan para sa'yo, pabalang na sagot ng dalaga. Kumuha siya ng kutsara at tinapat sa bibig ni Rafael. Oh, nga. Wow! Sinusubuan ako ng isang interior designer. Ang mahal ng labor cost nito, sabi ni Rafael bago kumagat. Aray, ang init. Ay, sorry, sinasadya ko talaga yan para mamatay yung mga bakterya sa lalamunan mo, biro ni Veronica. Pero agad din siyang kumuha ng tissue para panasan ang gilid ng labi ni Rafael. Naging tahimik ang paligid, tanging tunog lang ng aircon ang naririnig. Napansin ni Veronica na kahit may sakit, matangos pa rin ang ilong ni Rafael at mahahaba ang pilikmata nito. Sa unang pagkakataon, hindi siya nena sa mukha nito. Bakit mo ko inaalagaan, Nika? Seryosong tanong ni Rafael habang nakatitig sa kanya. Dahil ba sa utang na loob sa Tagaytay? O dahil, ayaw mo talaga akong mawala? Umiwas ng tingin si Veronica. Inaalagaan kita kasi ayaw kong mapurnada ang project natin. Sayang ang komisyon ko, at saka, sino nang aasarin ko kung mawawala ka? Walang challenge ang buhay kung puro matitino ang kasama ko. Natawa ng mahina si Rafael.
Kahit kailan, hindi ka talaga magpapatalo, no? Pero salamat, Nika. Kahit expired na gatas, ang tingin mo sa akin, salamat sa pagstay. Huwag kang mag-alala, Rafael. Kapag gumaling ka na, babalik tayo sa dati. Ihahanda ko na ang mga bagong banat ko para sa'yo, sabi ni Veronica habang inaayos ang kumot ng lalaki. Nika, tawag ni Rafael bago ito makatayo. Ano na naman? Pwede bang, dito ka muna hanggang makatulog ako? Kahit huwag ka nang magsalita. Just stay. Buntong hininga si Veronica. Umupo siya sa tabi ng kama at kinuha ang kanyang tablet para mag-check ng emails. Sige na, pero huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Trabaho to. Sabi mo ngiti ni Rafael bago ipikit ang mga mata. Nang masigurado ni Veronica na tulog na ang lalaki, mahina siyang bamulong. Guwapo ka naman talaga, Rafael. Masyado mo lang nilalakasan ang volume ng yabang mo kaya minsan, nakakalimutan kung tao ka rin pala. Sa wakas, natapos na ang boutique hotel project sa Tagaytay. Isang malaking selebrasyon ang ginanap sa rooftop lounge ng isang 5-star hotel sa Makati. Lahat ay naka-formal, lahat ay nagsasaya, at lahat ay nakatingin sa dalawang bida ng gabi, si Veronica na nakasuot ng bakla silk gown na kulay champagne, at si Rafael na mukhang galing sa cover ng isang fashion magazine sa kanyang navy blue suit. Grabe, Nika, akala ko ba project completion party to? Bakit mukhang coronation night at ikaw ang nanalo? Asar ni Rafael habang lumalapit kay Veronica, bitbit ang isang baso ng whiskey. At ikaw naman, mukhang bodyguard ko na naligaw, ganti ni Veronica, pero sa loob-loob niya, kinakabahan siya. Iba ang tingin ni Rafael sa kanya ngayong gabi, mas malalim, mas seryoso. Dahil sa taas ng adrenaline at sa dami ng mga taong bumabati sa kanila, hindi nila namalayan na nakakailang baso na sila ng tequila at wine. Habang tumatagal ang gabi, ang asaran ay nauwi sa mas malapit na distansya. Veronica, halika nga rito. Sayaw tayo, yaya ni Rafael. Halatang may tama na rin ito dahil medyo gumdiwang na ang lakad. Ayoko, Rafael. Baka matapakan mo ang paa ko, mawalan pa ako ng career, tanggi ni Veronica. Pero hinayla na siya ni Rafael sa gitna ng dance floor. Dahil sa tugtog na mabagal at sa impluensya ng alak, ang bangayan nila ay naging bulong. Isinandal ni Veronica ang kanyang ulo sa dibdib ni Rafael, habang ang mga kamay ni Rafael ay mahigpit na nakahawak sa bewang ng dalaga. Alam mo, Nika, bulong ni Rafael sa tenga niya, ang hirap mong abutin. Para kang high-rise building na walang elevator. Kailangan kong akyatan lahat ng stairs para lang makita yung view sa taas. Natawa ng mahina si Veronica. Sira ka talaga, architect ka, di ba? Dapat alam mo kung paano gumawa ng paraan. Dahil pareho ng hindi kayang magmaneho at punong-puno na ang kanilang mga ulo ng alak, nag-decide silang kumuha na lang ng suite sa hotel para doon magpalipas ng gabi. Pagpasok sa kwarto, imbes na matulog, naupo sila sa dulo ng kama, parehong pagod pero hindi pa dalawin ng antok. Veronica, tawag ni Rafael, seryoso ang boses, walang halong biro. Bakit ba lagi mo akong tinataboy? Masyado ba akong masama sa paningin mo? Tumingin si Veronica sa kanya, ang mga mata ay malabo na dahil sa antok at lasing. Hindi ka masama, Rafael. Ang totoo, takot lang ako. Takot sa ano? Takot na baka kapag naging tayo, maging totoo lahat ng sinasabi mo. Na maging under mo ako. Na kapag nawala ka, hindi ko na alam kung paano tumayo mag-isa. Kasi, Rafael, sa totoo lang, ang gwapo mo talaga. Nakakainis ka na sa kagwapuhan mo. Natawa si Rafael, isang tawang puno ng emosyon. Seryoso ba yan? Aminado ka na? Oo na, peste ka, sabi ni Veronica sabay tulak ng mahina kay Rafael. Pero huwag kang magmalaki, sinabi ko lang yan kasi lasing ako. Hinuli ni Rafael ang mga kamay ni Veronica at pinagsama ang kanilang mga daliri. Kung ganyan ka kapag lasing, sana pala gabi-gabi kitang nilalasing. Kasi Nika, hindi kita gagawing under. Gagawin kitang partner, my permanent partner. Doon, sa gitna ng katahimikan ng kwarto at ng amoy ng alak at mamahaling pabango, nagtagpo ang kanilang mga labi. Walang asaran, walang barahan. Isang halik na matagal na nilang kinikimkim sa likod ng bawat bangayan. Sa gabing iyon, lumampas sila sa guhit ng pagkakaibigan at asaran.
Nagising si Veronica na may matinding hangover at ang bigat ng isang braso na nakapulupot sa kanyang bewang. Pagdilat niya, ang unang nakita niya ay ang natutulog na mukha ni Rafael. "Oh my God," bulong niya sa sarili. "Anong ginawa ko?" Pinatulan ko ang alamat. Dahan-dahan siyang bumangon, pero bago pa siya makatakas, hinayla siya ni Rafael pabalik sa kama. Gising na pala ito, at may nakakalokong ngiti sa labi. "Saan ka pupunta, Mrs. Architect?" Takas na naman. Biro ni Rafael, ang boses ay paos pero puno ng lamang. "Rafael, lasing tayo kagabi." Walang mali siya yon. Kalimutan na natin, pagtatanggol ni Veronica sa kanyang pride. Tumayo si Rafael at hinarap siya. "Lasing tayo, oo, pero ang mga sinabi mo kagabi, Nika, yun ang pinakatotoong narinig ko sa'yo. Sabi mo, takot kang mahalin ako kasi baka hindi mo na kayang tumayo mag-isa kapag nawala ako." Namula si Veronica. "Sabi ko ba yun? Baka hallucination mo lang yun." Biglang bumuhos ang malakas na ulan sa labas, humahampas sa malalaking bintana ng hotel. Lumapit si Rafael at hinawakan ang magkabilang pisngi ni Veronica. "Veronica, makinig ka, hindi ako yung lalaking basta-basta na lang aalis. Oo, mayabang ako, maangin ako, at feeling ko ako ang pinakagwapo sa mundo, pero lahat ng yun, walang kwenta kung hindi mo naman ako tinitingnan. Rafael, mahal kita, Nika, higit pa sa blueprints, higit pa sa kagwapuhan ko. Mahal kita kahit araw-araw mo pa akong barahin hanggang sa mamatay ako," seryosong pag-amin ni Rafael. Sa unang pagkakataon, hindi sumagot si Veronica ng pabalang. Sa halip, niyakap niya ng mahigpit si Rafael. "Peste ka talaga, alam mo namang hindi ako marunong sa ganitong usapan, pero sige na nga. Mahal din kita, pero bawas-bawasan mo ang pagtingin sa salamin, ha? Magseselos na ako." Natawa si Rafael at hinalikan siya sa noo. "Promise, pero aminin mo, mas gwapo ako kapag seryoso." "Manahimik ka, Rafael, balik na tayo sa dating gawi." Biro ni Veronica, pero sa pagkakataong ito, may kasama ng matamis na halik. Isang buwan ang mabilis na lumipas matapos ang gabing iyon sa hotel. Ang dating puro sigawan sa opisina ay napalitan ng mga nakakasuspetsang katahimikan at mga sulyap na may kasamang ngiti. Pero para kay Veronica, ang katahimikang iyon ay napalitan ng matinding kaba nang mapansin niyang 2 linggo na siyang delayed. Sa loob ng banyo ng kanyang opisina, nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang isang maliit na stick. 2 guhit, positibo. "Anak ng Rafael, ang galing mo talagang architect. Isang gabi lang, nakagawa ka agad ng foundation," bulong ni Veronica sa sarili, sabay tawa na may halong iyak. Pero agad na pumasok ang takot sa kanyang isip. Si Rafael ay nasa peak ng career nito. Maraming proyekto, maraming babaeng nagkakandara pa, at higit sa lahat, hindi pa sila kasal. Paano kung isipin niyang tinatali ko lang siya? Paano kung hindi pa siya handa? Ang pride ni Veronica ay muling tumayo bilang pader. Ayaw niyang mamilit. Ayaw niyang magmakaawa. Nag-decide si Veronica na mag-file ng indefinite leave. Balak niyang pumunta sa probinsya nila sa Batanes para doon mag-isip. Nag-impake siya ng gamit at nag-iwan lang ng isang resignation letter sa mesa niya. Pero sa sobrang taranta at pagmamadali, hindi niya napansin na ang envelope na naglalaman ng kanyang ultrasound image ay sumama sa mga blueprints na kailangang pirmahan ni Rafael. Pagpasok ni Rafael sa opisina ni Veronica para sana ayain itong mag-lunch, ang tanging naabutan niya ay ang bakanting upuan at ang malamig na kape. "Nika, sweetheart, interior designer ng buhay ko," tawag ni Rafael. Napansin niya ang mga dokumento sa mesa. Inakala niyang ito ang kailangang pirmahan para sa bagong project. Pero pagbunot niya ng papel, isang itim at puting imahe ang nalaglag. Isang ultrasound, may pangalang Veronica Salvador. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Buntis siya, buntis si Veronica. Binasa niya ang note na naiwan, "Rafael, aalis muna ako. Huwag mo na akong hanapin. Ayaw kong maging pabigat sa career mo. Kayang-kaya ko to mag-isa, maging masaya ka." "Pabigat, gago ka ba, Veronica?" Sigaw ni Rafael sa loob ng walang taong opisina. Agad niyang tinawagan ang secretary nito. "Nasaan si Veronica?" "Ngayon din. Papunta na po siyang airport, sir. Sa Terminal 4. Si Rafael, na dating takot na magusot ang mamahaling suit, ay tumatakbo ngayon sa gitna ng traffic sa NAIA.
Iniwan niya ang kanyang sasakyan sa gitna ng kalsada at tumakbo ng parang isang marathon runner. "Excuse me, Tab-aho, parating ang pinakagwapong tatay sa mundo," sigaw niya habang binabangga ang mga tao. Naabutan niya si Veronica sa mismong boarding gate. Nakaupo ang dalaga, nakatitig sa kawalan habang nakahawak sa kanyang tiyan. "Veronica," sigaw ni Rafael na hingal. Pawis na pawis siya, ang buhok na dating laging nakapamade ay gulo-gulo na, at ang kurbata niya ay nakalaylay na parang basahan. Nagulat si Veronica. "Rafael, anong ginagawa mo rito?" Lumapit si Rafael at hinawakan siya sa balikat, habang pilit na kumukuha ng hangin. Anong huwag mo na akong hanapin? Anong pabigat? Akala ko ba matalino ka? Bakit ang bobo ng naisip mo ngayon?" "Rafael, kasi, hindi ko alam kung paano mo tatanggapin to. Baka isipin mo. Isipin ang na nakagawa ako ng masterpiece na hindi sa semento kundi sa loob mo." Sabi ni Rafael, ang boses ay seryoso at may halong galit na nauuwi sa pag-aalala. "Veronica, nakalimutan mo na ba? Sabi ko sa'yo, ikaw ang home base ko. Walang kwenta ang lahat ng building na itatayo ko kung hindi ikaw at ang anak ko ang nakatira sa loob." Nagsimulang umiyak si Veronica, "Pero Rafael, baka magsisi ka. Magsisisi ako kung hahayaan kitang umalis." Biglang lumuhad si Rafael sa harap ng maraming tao sa airport. Naglabas siya ng isang singsing, hindi yung simple, kundi yung singsing na halatang pinaghandaan na niya noon pa. "Veronica Salvador, ang babaeng kaisa-isang tumalo sa kayabangan ko. Papakasal ka ba sa akin? O kailangan ko pang i-demolish ang buong airport na to para lang pumayag ka?" Natawa si Veronica sa gitna ng kanyang mga luha. "Nakakainis ka. Kahit nagpo-propose ka, ang yabang mo pa rin. Sagutin mo na muna ako bago ako mag-collapse dito sa pagod." Biro ni Rafael. "Oo na, sige na, papakasal na ako sa'yo. Para naman may mag-alaga sa'yo kapag tumanda ka na at puro hangin pa rin ang utak mo," sagot ni Veronica. 9 na buwan ang lumipas. Nasa loob sila ng delivery room. Si Rafael ay halos mahimatay na habang hawak ang kamay ni Veronica. "Sige na, Nika, push mo pa, kaya mo yan, para maging gwapo rin ang baby natin," pilit na pampalakas loob ni Rafael kahit siya mismo ay mapatla na. "Rafael, manahimik ka, kung hindi dahil sa'yo, hindi ako naghihirap ng ganito," sigaw ni Veronica habang nanginginig sa sakit. Nang marinig ang iyak ng sanggol, parang tumigil ang mundo. Isang malusog na baby boy. Inabot ng nurse ang sanggol kay Rafael. "Look at him, Nika," bulong ni Rafael habang umiiyak. "Kasing gwapo ko siya." Tiningnan ni Veronica ang asawa at ang kanilang anak. "Rafael, aminin mo na. Mas gwapo siya sa'yo. Sa wakas, may mas gwapo na sa'yo sa bahay." Ngumiti si Rafael at hinalikan ang noo ng kanyang asawa. "Okay lang. At least, ikaw pa rin ang pinakamagandang interior designer na nag-ayos ng wasak kong buhay. Mahal kita, Mrs. Architect. Mahal din kita, Mr. Yabang. Pero mamaya, ikaw ang magpapalit ng diaper, ha? Trabaho yan ng Master Architect," pabalang na sagot ni Veronica, sabay kindat. Doon nagtapos ang kwento ni na Veronica at Rafael, isang kwentong nagsimula sa asaran, dumaan sa bangayan, at natapos sa isang pag-ibig na kasing tibay ng pundasyon ng pinakamataas na gusali sa mundo. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Veronica at Rafael. Hanggang sa muli, salamat po.